Mga kaibigan, pakinggan natin ang sinabi nitong magaling na abogadong to. Tandaan po ninyo, ang Senado o ang Kongreso ay hindi piskalya, lalong hindi korte. Kami po'y gumawa-gawa ng batas. Kung wala kaming nakaambang batas, hindi kami dapat gumawa ng inquiry in aid of legislation. O kaya nga hindi ako sumasama sa Quadcom. Yung pala ang dahilan. Ayan, ang mga sinasabi niya talagang malapit sa katotohanan. Hindi lang malapit, yun talaga ang katotohanan. Anong masasabi niyo? Pakinggan nga natin uli. Diba ako sa Quadcom? Ayaw kong pumunta ron dahil wala sa hulog yung Quadcom. No. Walang legislative purpose. Sasama ako doon kung meron Ayan yung sinabi ni Digong. Kapag abogado ka, nakakalamang ka. At kung natatandaan nyo, sinabi rin ni Marcos yan. Ni Marcos na, yung unang Marcos, hindi yung Marcos ngayon na hindi yon. Yung unang Marcos, sinabi niya rin yun. Kapag abogado ka, nakakalamang ka. Pakinggan natin. legislative purpose. Titingnan ko, ano ba yung ginawa na ninyo? Asan ang mga blanco na dapat punan? Kailangan i-fill up mo lang, di ba? Halimbawa, 10 yung provision ng panukalang batas. Kapag talaga naman na ganun ang pag-uutak mo, may talino ka, sigurado mananalo to sa Senado eh. Yung dalawa doon, nahihirapan ka. Kaya ka tumawag ng taong tutulong sa'yo. Pagkatapos na tumawag ka ng taong tutulong sa'yo, bakit ko hinihiya yung mga taong tutulong sa'yo? 'Di ba? Tamang-tama 'yung sinabi niya. 'Yun ang dapat. Yun dapat ang mga nasa pwesto ng gobyerno, nasa Senado, hindi yung boksingero ka lang, magiging magiging senador ka na. Hindi maganda 'yun. Dapat yung may utak na ganito. Kapag ka hindi niya masagot o ayaw yung sagutin, ikukulong mo. Tama ba yun? Hindi tama yun, sabi ng mga desisyon ng Korte Supreme. Kinakailangan meron kang legislative purpose at ang pangalawang standard, there should Ang linaw ng mga sinasabi na ito, yung mga purpose nito, kung bakit ba dapat nandun siya, kung bakit hindi siya uma-attend doon or hindi siya sumasali doon. Hindi katulad nung mga sinasabi nito ni Marcos na, itong Marcos natin na presidente ngayon, oh my goodness, hindi ko maintindihan kung anong pinagsasabi niyan. Eto, malinaw, halatadong mas matalinong hamak ito kumpara doon. be the rule on pertinency. Ibig sabihin, kung yung tanong mo hindi naman pertinent sa ginagawa mo, wala kang karapatang magtanong na gano'n. Sana maintindihan ninyo, medyo technical, ngunit sabot ng aking makakaya. Totoo nga naman. Gusto kong ipaliwanag sa inyo para kayo mismo ay maging daan, may paliwanag din sa mga tao na kung minsan na namimislead. Tama yung sinasabi nitong attorney na to. Ito talaga yung dapat, attorney na to. Si Digong dati, hanga din ako sa mga sinasabi nung kasi yung sinabi niya, base sa mga ginagawa niya. Yan. Akala nila ganun na ganun. Hindi po. Kapag ka tayo nag-iimbestiga ng walang direksyon, hindi po Ayan. Tingnan mo yung kapag attorney ka talaga, yung laman ng isip mo talaga laging nasa katuwiran. Yun ang ibig kong sabihin. pinahintulutan ng batas. Tandaan po ninyo, ang Senado o ang Kongreso ay hindi So, kaya ginawa ko to para malinawan din kayo kung ano talaga dapat ang Senado. Pero, dapat nasa Senado yung may mga utak na katulad nito. Yung magagaling ba? Para sila ang gumagawa ng batas, hindi yung batas-batasan lang ngayon. Asan ang batas natin? Si Presidente, dinala na sa ibang lugar. So, asan ang batas natin? Wala. Kasi nandyan, puro gawa lang yung mga batas-batas nila kunwari. Kaya, huwag mong kalilimutan mag-subscribe at follow mo ako.